Good morning. Hallelujah. Hambala ang imong kaluyo, nalipay kang ari ka. Hallelujah. Sino man nakaagom subong sang kaluwasan, kagapatawaran, singgit amen. Hallelujah. So, nagligang nga si Mana, no? Ang iban nagasilibar sa ginasilingan si Mana Santa. Ang pag yung kabati ka mo sang siling nga word nga, it is finished. Na hambal niya ni Jesus sa cross, no? It is finished. Hallelujah. So, i-explain ko na karoon sa inyo anong botsing anon sa ginasiling nga it is finished, no? So, nalipagig ko, ngari kita tanan-tanan subong nga aga. Hallelujah. Dapat tuloy-tuloy na ni aton biyahe subong sa Lord. Amen. Hambalay mo kaluyo, dapat walang iwanan sa Lord. Hallelujah. Grabe ang ginimos ang Diyos sa aton kabuhi, sa imo ang sa akon kabuhi kung lang taon naton, no? Hallelujah. Kung paano niya kagindaog sa cross, kung paano niya man ako gindaog sa cross. Amen. That is why ari ka, kag-ari man ako subong aga sa inyo tunga subong. Hallelujah. So nalipagig ko nga kita tanan nagapadayon sa gihapon bisan no mabudlay ang aton sitwasyon, may krisis sa palibot naton pero sige lang. Nagapati kung ang Dios di magpabaya sa aton during sang crisis, no? Kaya ang aton Dios ma-provide gid, kung mag-provide sa iya mga katawhan. Hallelujah. Kung gin-provide niya si Abraham, providean man kita sang Dios, no, sa aton sitwasyon. Kung gin-provide sang Dios, no, ang ram ginbaylo niya kay Isaac, providean man kita sang Dios. Hindi niya kita pagkalipatan. Amen. Hallelujah. Subong aga, tindo kita. Gusto ko niya basahon sa inyo amon aton topic ang aton nga text subong nga aga in Hallelujah. In Colossians 2:3 and 15. No? Sang una, kamo mga hindi Hudeo, patay sa panulok sa Diyos. I-follow nyo lang dahil subong sa aton nga screen. Ginabasa ko lang sa hiligay nun. Tungod sa inyo, makasasala nga kabuhi. Pero subong ginbuhi kamo sang Diyos upod ni Kristo. Hallelujah. Ginpatawad niya ang tanan tanga mga sala. May salabton kita kuntani sa Diyos tungod nga hindi naton matuman ang iya kasuguan. Pero gindula ini sang Diyos paagi sa paglansang ni Kristo sa krus. Gani hindi na kita pagsilutan. Hallelujah. Nidto man sa krus ginperdi sang Dios ang mga espiritu nga naghari kag may otoridad kagin pakita niya sa tanan nga sila nabihag na niya. Mga muyo kita Ginoo, salamat gid o Dios kung sa diin sa krus sang Kalbaryo gindaog mo Ginoo. Hallelujah. Ginperdi mo Ginoo ang gahom sang kamatayon, ang gahom sang sala, ginperdi mo Ginoo sa krus sang Kalbaryo Ginoo. Salamat sa imo kabuhi, salamat sa imo sakripisyo nga kung sa bagay kuntani sa amon adto pero ginpasan mo o Dios tungod ka ginpalangga mo kami Ginoo. Hallelujah. Labaw sang amon mga kasalanan. Kay malahalon kami Ginoo nga butang nga tinuga sa imong nga mga mata o Dios. Hallelujah. Tudloi kami Ginoo sa amon pagkabuhi subong nga sundon kanamon sang tuod-tuod Ginoo. Kung paano mo ginhatag ang imong kabuhi nga tuod-tuod, wala Ginoo sa ikaw sang may ginbilin kaangay man sa amon nga magasunod kami sa imo nga tuod-tuod Ginoo. Ihatag man namon ang amon kabuhi Ginoo sang matuod-tuod sa imo. Salamat gid Lord. Holy Spirit, be with us today. Speak to us Ginoo. Holy Spirit, magpanuktok ka sa tagsa ka mga tagipusoon sang tagsa mo ka mga katawhan. Ang imo pulong Ginoo magapinitrar sa among tagsa ka tagipusoon sa ginutlan sang kalagkag sang espiritu Ginoo. Tudloi kami nga igakabuhi namon ang tagsa namong nga batian, ang tagsa mo ka mga mensahe o Dios sa sininga adlaw sa tunga namon. Salamat ki Lord. Bless us this day. In Jesus name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Magpunggok kita. Hallelujah. Subong aga, ginbention ko ito, nga naghambal si Jesus sa Bible nga siling niya, it is finished. Bose nun, in Greek word, siling niya, abot sa inyo nabatian niya siguro sa mga TikTok, in Greek word is tetelestai. Bata nyo na? Bose nun, tapos na. Tetelestai. Mayroon silang vlogger ginagamit yun ng
ang titilistay. No? So, sa una nga panahon, bisang sumo ginagamit nato na ang ginasiling nga titilistay. Nga siling niya, sa 3 ka butang, ang titilistay nga ginambal niya, nga it is finished, ginagamit na galis ang una ko nga kung may utang ka. Mas nagka-utang ka, pinagkutabi kay Ma'am Gina. No? Ginatatak ka na. Basta siling niya, paid ka na. No? Kuha na yung utang, impas na. No? Kung nagka-utang ko dabi sa imo kay Bro Achilles, inailas ila ginahimo, ginatatak nila na, nga businon, bayad na, impas na. Amen? So sila niya, titilistay. It means, bayad na. Sa mga huwes, gali ginagamit man na, kuno, ginagamit mo na ang word nga titilistay. Kung may kaso ka, nga ginahiring ka sa korte, ginagamit man nagali kuno sang west nga paghambal niya da nga tapos na ang imo kaso. Buson wala ka na sang wa ka na bala sang na panawag ang imo nga kaso close na, tapos na. Ginagamit man nagali sa mga west sa una. Ang ikatlo ginagamit man nagali sa mga soldado. Ang ginasiling nga titilistay. Siling niya, kung matapos ang isa ka mission sang soldado, gambal gali ang soldado nga the mission accomplished na. Titilistay. Na? Sa aton subong, bilang mga tao, para sa aton, madamo sa gihapon sa mga tao nga nagaduda sa ginhimo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kay madamo sa gihapon sa mga tao nga wala kaintindi kung anong buot sa ginasiling nga it is finished. Bose nun, adto tanan niya atong ginhambal ni Kristo nga gintapos siya tanan sa krus ang Kalbaryo, way na dapat sang idugang paliwat ang tao. Bose nun, gindaog niya to sa krus ng Kalbaryo. Pero madamo sa mga tao nga wala kaintindi, pagdudaw nila, ang mga tao subong nga panago gyapon sa ginasiling nga nahadlok sila gyapon sa Dios. May guilt gyapon ng Dios subong sa pag-atubang sa tao sa Dios. So ang tawag pangita sila sang pamaagi kung paano sila nga kung paano sila nga mahamutan liwat sang Dios. Pero wala kita kaintindi kung anong buot siya nun sang ginhimo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo nga nagambal siya, it is finished. Pagdudos ang tao, tapos na ang kabuhi ni Kristo. Hindi. Tapos na ang imusala sa krus ng Kalbaryo. Why si Kristo lang gambal nga, tapos na ko, patayin ako. Hindi. Gintapos to yan ni Kristo, imusala. Hindi iya kabuhi. Kay bisan kapilang mo na patsyon si Kristo, mabuhi mo na gyapon. Pero ang ginbayda ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, imusala. Akon sala. That is why, nagamal si Jesus, titilistay. Tapos na, bayad ka na, fully paid ka na sa Diyos. Hindi ka na dapat magbalik sa ginasiling nga pagkabuhi sa sala. Dapat mapadayon na kita sa pagkabuhi nga insakto liwat sa Diyos. Dapat ini nga henerasyon magalantaw iya ko ano ginhimo sang Diyos sa krus ng Kalbaryo. Hindi talaga nga ginasaulog tabala ginahimuan taya sang aton nga pamaagi. Dapat lang tawon tayo kung anong ginhimo sang Diyos sa imo sa krus ng Kalbaryo. Hindi lang niya igan, dapat adlaw-adlaw. Nag-isa ginasiribara ng isang tao, kada tuig. Pero, utod, hindi niya buong buot siya ng Diyos, nagambal siya nga it is finished. Hallelujah. Kung paano niya gindaog ang tao sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. May 7 ka butang ko di subong nga lang tao naton. Amo ni subong ang topic naton. 7 places on the cross. Naligad, 7 to akon ka, 5 to akon ka points, no? Subong malawig-lawig ta. Malos dusihan kita subong. Di nang mas mabudlay ang ilansang kita sa krus, ako mapuli kita nga late. Hindi. Madali man na akong duwalya. Iputon ta lang ni. 7 places on the cross. Kung paano naging hampangan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. Ambag ko siya nakalantaw siya sa ginasiling nga Passion of the Christ. Ato detalyado, ito nga pag, na panawag,
nga movie. No, ginban na sa gani tungkod nga grabe nakasiling bala nga mga inagyan ni Kristo sa krus, detalyado ginaya. Ang mga events nga natabo sa kay Christ. Actually ang naganap sina nga Jesus, nag-Christian sa. Nasapwa niya nga insakto gijagali. Ang ginambal sang Bible kung ano mga sacrifices ni Christ nga natabo that time. Gin-interview na ang nagganap siya ng actor bilang Jesus. Nakita ko na siya, naging interview na siya. Nag-Christian siya. Nagbalik siya kay Jesus. Siya minagiling sakripisyo nga nadangta ni Jesus during sang iyang crucifixion kung paano sa ginlansang sa cross. Tagantamo sa mga butang nga mangasin ko nga grabe ginalagyan ni Jesus. Sa kada hampas kay Jesus may grabe mo. Kung lang tawunin mo ang iyang kada hampas kay Jesus may 39 hampas may samad nga 5,466. May 5 ka severe nga wounds halin sa iyang head, ang iya 2 ka kamot nga ang iyang 2 ka katiil. Grabe no. Kung ikaw siguro nga ordinaryo, kung masiling ka daw na, nung na niya grabe na niya nga pag-antos. No, grabe na niya nga sakripisyo para magbayad lang sang sala, nga supposed to be imo to kag-akon. Pero grabe nga pagdaog sang Diyos sa kaboy isang tao. When Jesus went to the cross, he bled from 7 significant places on his body. Amuning 7 ka butang nga tabo kay Jesus sang gindaog niya kagakuman siya. They are significant because for every way that we have sinned and reject God, Jesus' blood cleanse us of our sins and make us pure in God's sight. Sulan tawon ta ko ano nga mga butang una nga mangali nga gin koronahan gin si Jesus sa head. Meron da his sleeve no. Number 1, his head. Doon ko pila naka-inches ang ara nasa inang crown of thorns na 2.5 inches na. Tapos ginlampusan pa na. Grabe no. Tinga man nga maging butangan pa sa sang crown of thorns. Pwede man tani bala nga ibutang lang di sa kamot, pwede lang tani nga igapos sa kamot, pwede man igapos sa tiil. In Colossians 3, verse 2 to 3, nga man sa ulo, may mga significance, gali. Basahon ta. Set your mind on things above, not on earthly things. For you died, and your mind is now hidden with Christ in God. Hallelujah. Madamo nga chimpo sa aton kabuya ginaalaw ta kisa ang hindi manami nga pangunahuna. Bisan Kristiyano ka na gani kung kaisa. Amen? Kisa madamo kita sang gina-absorb nga hindi manami sa aton pangunahuna. Ginatugutan ta sa aton pangunahuna. Kung kisa ginakabuhi talaga na bisan Kristiyano ta. Tama? Kisa hindi manami nga mga pangunahuna, kag mga binasto sa pangunahuna, kisa nagapabilin sa aton ginabutang tadi, sulod ta sa aton panghuna-huna. Amo nagali ang rason nga man nga may crown of thorns kay nga man siling diri. For all siling of other efforts siling we always fall short sa kahimot ta sang pamaagi. Yet siling by choosing to allow the crowns of thorn to be placed upon his head, Jesus shed his blood to cleanse our thoughts, purifying our minds so that we may be open to learn how God thinks. Grabe, no? Kisa ato niya pangunahuna, damo gidiya. Minakalisahan ba nila nga ang permi lang nga inaway ari sa pangunahuna. Kung hindi kita careful sa nga pagkabuhi, namin katubal gila sang kanta nga siling niya, ang aton mga anxiety, aton nga mga fear, gindala niya sa cross. Kisa diri kag no damo sa mga cases nga sa aton bisan subong
May nga henerasyon, damo sa mga gasakit sa mga depression, anxiety. Pero do you believe, gindalat ni galing ni Jesus sa cross? Pero madamo sa itong kapabilin sa gihapon, nga duwara kita gihapon sa anxiety. Ara kita gihapon sa ginasiling nga depression. Church, gindalato ni Kristo sa cross. That is why ginkoronahan si Kristo sang 2 inches nga crown of thorns para maging sakto haton nga pangunahuna. Hallelujah. Set your mind on things above. Ginatudlohan kita ni Kristo nga mas kulang taon niyo bala sa kalibutan subong. Hindi manaming nga kalatabong kay grabe ang crisis. Isipan niyo bala. Hindi ya patas. Naman? Masaka ang gasolina, taas-taas. Pero mapanubo ang gasolina, hinay-hinay. Iban gani, ginapamaligya na lang subong ang mga salakyan. Ang iban nga bago, nga salakyan, ibalik na lang nila na. Kahit ano man pa nila na kung magtaas ang gasolina. Ang tuod-tuod, utod, why na niya masiling nga mabalik pataliwat sa aton nga mga barato? Why na niya barato? Samta nga makita na nga mga signs nga mabalik si Kristo, magapiot siya nga magapiot ang pagpangabuhi. Pero pasalamat kita ya nga may Jesus siya nga nagbayad sa krus ng Kalbaryo sa imo kag sa akon man. Amen. Nga wala iya si Kristo nagpabaya sa imo kag sa akon man. So amo nagali ang buot singa nun sili nga man gimbutangan si Kristo sang corona nga mahito nang makamot 2 inches and a half na ginlampusan pa na sang soldado. Sakit-sakit na. Taki sa tanang niya malain ari sa tunga pangunahuna. Minagaling agin bayda na ni Kristo sa krus ang Kalbaryo. Bisan ang tunok nagaling nga corona sa ulo niya may meaning na. Hindi lang niya nga buot singanon, agin butang lang na sa ulo ni Kristo, nga wala buot singanon. Hallelujah. So silingnya diri. Hallelujah. Okay. So purifying our minds so that we may be open to learn how God thinks niya. For our part, we as believers are responsible for being good steward of our mind. Dapat na mangin sakto kita nga steward sang aton mind. No? Hindi lang kisa balang mga negatibo kung makikita mo na kisa. May nakisa naghahalo mo kisa sa mga butang sa palibot kung mga negative. Wala. Ako yung isang tao mas namiyang ko yan mag-absorb sa mga manami nga maka-enlighten sa akon nga spirit. No, tama lang ko sa mga tao nga negatibo. Di ba mas manami yang ako may mga tao nga positive, no, maginalantaw sa iya bala. Kay kalaway ang tao nga do puros lang bala ni pag sugata mo may Brad, may problema naman ko bala Brad. Do kada sugata wala may problema. Do wala gid sa may manami nga natabo sa imo kabuhi aw. Actually madamo sa mga manami nga tabo sa kabuhi ta kaysa galing gina-absorb ta mga negatibo. Kung mas manami ang ato niya panudumon kung ano manami nga mga butang nga natabo sa kabuhi naton. Amen. Hallelujah. So minambal niya nga dapat iset na to ng ato niya pangunana kung ano mga manami nga butang nga ginatiganas ang Dios sa aton. Amen. Dito sa langit, kung hindi man di ayhan manami nga katabo sa aton sa duta pero may ginatigana ang Dios nga manami nga butang dito sa ginasiling nga langit. Amen. Hallelujah. Sa kalibutan, wala disang may malupos, tanan may mga sakripisyo. Wala disang easy way. No? Wala disang shortcut sa aton. So maagi kita sa mga pait-pait nga pagkabuhi. Pero pasalamat kita ka may Diyos nga nagdaog sinitanan. Amen. Hallelujah. So sila nga diri. Hallelujah. We also believers are responsible for being a good steward of our minds, opening ourselves and only to that which glorify Him. No? Parang dumunta yung mga butang nga kung sa diin makahatag ya sang makaglorify sa Ginoo, makahatag sang kadayawan sa Ginoo. No? Hallelujah. Kaya muna yung purpose ang Diyos nga mangin daog niya kita sa krus ang Kalbaryo. Hallelujah. Hambalay mo utod, no? Kuha na mga negatibo nga mga
butang sa imong nga pangunahon. Dapat positibo kita. Hallelujah. Kaya ang Diyos na ito, wala positibo, hindi magpanumdum, permi. Why ang Diyos na galanto sa mga negatiba? No? Permi, ang Diyos galanto sa mga positive side. Wala ang Diyos na ngabal sa mga mapatay, kag isubong sigida. Nagpangita, gyapon nga ang Diyos ang pamagi nga para mabuhi, kag may paglaom gyapon. Buson ang Diyos galanto, kaya permi, isang positibo nga butang sa aton kabuhi. Amen. Dapat manumdum kita sa manami, permi nga mga butang. No? Himunan ko sa Diyos, isustiner ko sa Diyos, hindi ko pagpabayaan sa Diyos. Kung wala ganay sa Diyos, ipabayan ako ng mga kasalanan, ayhan pa ako makinahanglanon. Amen. Hallelujah. His head, ang crown of the thorns. Gusto ng Diyos nga manginami atong pangunahon, mangin pure atong pangunahon sa ato bangan, atong pangunahon na nakasintro permi sa Diyos. Kung ano mga butang dito sa ginasiling nga langit, mas malami ang langit utod kung tadi sa duta. Ibalik kita liwas ang Diyos sa insakto nga plano sang Diyos. Amen. That is why may Kristo nga nagpanaog, nga nagdaog sang sala mo, kag sang sala ko sa krus sang Kalbaryo. And number 2, His back, ang iya likod. Nga man sa likod. Ang grabe nga lang po sana, isang ni Kristo sa likod, no? In Isaiah 53 verse 6, siling adri, all we like sheep have gone astray. We have turned on every one of this own way. And the Lord had lead on him iniquity of us all. Kada isa sa ato na balasang iligay nun, nagkanya-kanya sang lakat. Nagkanya-kanya kita sang padulungan. Do kangay kita ko no sang mga karnero nga wala sang pastol bala, sang nagaatipan. Nagkanya-kanya kita sang dalan hambal sang Bible. So silinge dere, the image turning one's back is emblematic of rejection. It means symbol of rejection. Doon sa aton pagkabuhi bilang tao sang wala pa kita kay Jesus, madamo sa aton na nagtalikod sa kay Jesus. That is why nga manggali sa likod si Diyos gintudog, ginampas. Kaya ang simbolo gali ni isang likod nga ni, madamo sa aton ang nagtalikod sa Dios. Bisan grabe ang ginhimo sang Dios sa kabuhi naton. Nagkanya-kanya kita yagyapon. Pero pasalamat kita, gaginbalik kita liwat sang Dios. That is why ari ka, kag-ari ako. Hallelujah! Pero madamo sa mga tao sa gihapon nga wala makaintindi sini. Utod, may responsibilidad ka sa Diyos. May salabton ka sa Diyos. May salabton ako sa Diyos. Nga ihambal ni sa tao. Grabe, no? Kulang tawo ni mo. Turning away from one path. Okay. Turning away from one path, linya, means that you are inherently choosing to follow others. Nagkanya-kanya, gintaya. Kung anong ginahambal sa aton, hindi nato gisunod. Hindi ka hambal ni Lolo, kung ni Lola ko sa una, ti amulan niya ako na dakan, ti hindi na lang kuya. No? Damo sa mga tao sa una sa nagambal. Ti kaya mo na ako na dakan, dapat di mo niya pagliwato na. No? Amen? Nagsunod na kita sa ginambal sa mga katigulangan, pero wala kabalo kung insakto giman to bala ginambal sa mga katigulangan, hindi. Damo gidya nagkuan sa aton niya, damo gidya sa aton nga, no? Nag-reject kay Jesus that time. Sila nga, they choose to live for a lie when they reject God's truth. No? Maskin pili tayang butigan kita ya. Sa magkabuhay kita dapat sa ginahambal kung anong kamaturan nga ginahambal sang Diyos sa aton. Maskin pili tapayang butig sang sa kamaturan. At is when madamo subong sang tao nga wala kaintindi ka nagakabuhay gapon sila sa ginasiling nga butig. Wala sila nagkakabuhay kung anong ginahambal sang Diyos. It means madamo subong sa mga tao
nga nag-reject kay Jesus. Hallelujah. They choose to live for a lie when they reject God's truth. Yet, sila niya, Jesus choose to be brutally whipped with those who once sila niya aggravated by the cross. Grabe, no? To cleanse all those who have turned away from God, opening the way for them to turn back and seek His way instead of continuing on their own. Grabe, no? Amo na ilagin himo sa Diyos nga man nga, ginhanot si Jesus ang tudo. Mako mo is almost 500, no? 5,466 nga wounds, no? Nga mga stitches, nga naagom ni Jesus. Tungkol na sa ato nga pagtraidor sa iya. Tungkol na sa ato nga pag-reject sa iya. Pero why naging balihan ni Kristo? Para mabalik ka lang sa original nga plano sang Diyos. Amen. Hallelujah. He's back. Amo nang butsi nga nun, nga man sa likod si Jesus. No? Ginhanot. And number 3, siling niya, His side. Ezekiel 36 verse 26, sila niya, and I will give you a new heart, a new spirit. I will put within you, and I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. Grabe. Anong manami sa iligay nun, naman? Hindi ko may iligay nun, kundi makita ko sa iligay nun. May iligay nun, tadakislib, wala. Mera? Wala. But kumari, kung isa ko nga iligay nun. Ezekiel 36 verse 26. Siling edri, basahan ko sa hiligay nun. Hallelujah. Hatagan ko kamo sang bag-o nga tagipusoon kag bag-o nga espiritu. Ang matig-an ninyo nga tagipusoon mangin matinumanon na nga tagipusoon. Hallelujah. The heart is the one core of our being. The Bible speaks of our innermost thoughts, being kept in our hearts. And the decisions to follow Christ begins with a change of heart. In order to cleanse our heart of sin, Jesus' own heart, was pierced. Grabe, no? Nakita nyo, nga man nakislip no, atong picture ga, nga man buno, gito pala sang spear, diya, ang kilid niya diya. Ang tawa niya wala. May significance niya, galing nga man ginbuno, gidigali ya. Sa totoo lang, madamo sa itong atong tagipuso sa undas na ginasira kita sang pulong sang Diyos. Kang madamo sa nagapamalibad sang pulong sang Diyos, hindi kita magbaton sang pulong sang Diyos. Kaya pagdudo natin ang pulong sang Diyos sala, ginahambal sang tao sa aton. Pero pulong ni sang Diyos, nangin instrumento lang yang tao, nangin pamaagi lang yang sang tao, nga mahambal sa Diyos ang iyang mensahe. Amen. Jesus' own heart was pierced by a Roman spear when he was stabbed in the side. To ensure he was dead, God's heart broke for all his children who were drowning in sin. Grabe, you know. And he pursued us with all his heart, doing whatever was required to change us at the most foundational level that we might have a chance for a new life with him. Grabe. Gintuslo, kaya rin sa kilid na. Para sa imo gali. Minangambal sang Ezekiel nga gibayluhan sa Diyos ang atong tagsa ka mga tagipusoon. Hallelujah. Sang tagipusoon nga hindi sang matig-ang nga tagipusoon, sang masinupakon nga tagipusoon, but tagipusoon kuno nga masinulondon sa Dios. Hallelujah. Minagalagin tuslo nga Jesus kilid. Para bayluhan atong tagsa ka mga tagipusoon nga masinupakon, atong tagipusoon nga wala nagasunod sa Dios. Ang atong tagipusoon kisa nga madamo sang balibad sa Dios.
Atong isa tagipusoon, no? Nga damo kita mga excuses sa Lord. Pero grabe ang ginhimo ni Kristo sa cross sang Kalbaryo. Kung paano ikaw niya gindaog, kung paano niya ako ginbaydan sa cross sang Kalbaryo. Minanga nga bas Diyos, it is finished. Titilistay. Hagindaog niya ikaw kag ako. Amen. Tambalay mo kaluyo, gindaog ka na ni Kristo. Huwag ka na sang rason nga magbalik sa pagkabuhi isang sala, kay gindaog na ni Kristo. Titilistay. Hallelujah. Gindaog niya ikaw kag ako. Number 4 and number 5 sila niya, His hands. In Mark 10 verse 10:45 sila niya, for even the Son of Man came not to be served, but to serve, and to give His life is a ransom for many. Hallelujah. Nagkarya si Kristo nga hindi nga para alagaron, pero para nga alagaron ikaw, kag ako. Hallelujah. That is nagigag kasi manamay timak, nang ligad nga mans, may arakit nga timang call to serve. Kay minagiman ang tinutuyo ni Kristo, gintawag kita para mag-alagad sa iya. Hallelujah. Magtawag kita nga para mag-alagad sa Diyos. Hallelujah. Minanga sa pilakadlaw hambalong kita ni Jesus nga, well done and faithful servant. Kay manami ang subungan nag-alagad ka sa Ginoo. Ang bagto sa nagligad, mas manami nga wala mo mas manami nga imong purpose ang imong kabuhi, imo subong ginagamit sa Dios. Kay kasayang nga imong kabuhi, wala mo ang purpose ng imong life, no, kaysa madi-defeat naton, no. Why naton mahimo ang tinutuyo sang Dios sa aton kabuhi. So whatever we choose to do in our hearts and minds, we carry out of His decision with our hands. Every sinful act and the admonition of stain the hand of humanity. And Jesus stretched out His own hands to save us. Grabe, no? Ginextend niya iya kamot. At so nakita ta na nga man may buho, na nga may lansang na. Kaysa itong tagsa ka mga decision gali, no? Ginabit-bit sa ato na kamot. Pwede man tayo na balang higtan. Pwede balang hindi lang pag-ilansang. No? Pero nga magilansang gid. Hallelujah. Allowing the Roman, the fasten Him to the cross with nails through those very hands. Para maabot gali ka utod, kag ako man. Dati so ay ari ka. Ginextend niya yung hands sa imo kag sa akon man. Para maabot ka. Bisan ano pa nga, no, kasalanan nga natabo para sa aton. Pero gin-extend niya po ni Jesus yung hands sa imo kag sa akon para ibalik kaliwat sang Dios sa iyang atiilan. Ikaw kag ako. Amen. Hallelujah. Ginpakita ni Jesus sa krus ang Kalbaryo. Hindi lang niya basta-basta. Pero may dako ni nga buot siya sa kabuhi mo kag sa kabuhi ko kung paano kita magpadayon bilang matuod-tuod, no, nga Kristiyano. Hindi iya buson, hindi iya sang law-law nga Kristiyano. Hindi siya nga Kristiyano. Tuod-tuod. Kaya ang pagkamatay ni Kristo, ang pagkapatay ni Kristo sa cross, ang pagbayad ni Kristo sa cross, sang Kalbaryo sa imo, hindi man tiaw-tiaw. Utod-tuod-tuod to. That is why bisan mayara sang sambad nga kung sa bagay do tamaan ka brutal. Pero ginantos to ni Kristo sa imo. Tungkod nga ang imo sala, hindi man imo mabaydan, hindi man akon mabaydan. Pero ginsakwa to ni Jesus sa iyang abaga. Para kung sa diin, may kahilwayan ka, may kahilwayan ako. Hallelujah! It is finished, titilistay. Ginbaydan ni Jesus sa cross. Totally paid. Ginbayad niya kabuhi sa imo kag sa akon. Ginextend niya iya hands para maabot ka, maabot ako. Bisan anong kalayo, kalain sa imo. Pero ginextend niya gyapon ang iya hands para sa imo. Na kung sa diin, mabalik gyapon ikaw sa Dios kag ako. So number 1 to kaina, His head. Nagasignify na sa aton nga pure nga mga thoughts, no, na makahatag kahimayaan sa Dios. Ang iyang likod nga ginhanot, bisa nga nagtalikod kita pero ang Dios, hallelujah,
ginredeem niya gyapon to. Bisan nga ginreject naton si Jesus, pero ginbalik niya gyapon kita balik sa plano gihapon sang Dios. Ang iyang kilid ginbuno tungkol ato mga tagipusoon matiga pero hallelujah. Bisan na naguba na wasak ang tagipusoon sa Dios, pero gusto niya nga bayluhan sa bagong tagipusoon, ang tagipusoon sang iyang mga tao. Ang iya kamot nga ginlansang, gusto niya nga maabot ka bisan nakakalayo. Hallelujah. At is why may mga disciples nga nagwali sang pulong sang Dios, nga parang nga naabot ikaw, ka nakilala ikaw sa Ginoo. Praise God! Hallelujah! Nga naabot kita sang maayong balita, na maabot kita sang pulong sang Dios. Hallelujah. Ano na lang bala ka ilo sa aton kaboy kung wala kita kabati sang pulong sang Dios. Masiling na lang kita karon sa bahala, galing ako mapatay na. Bahala galing yung mga buhi. Pero uto hindi pwede. Hallelujah. Mas malawig yaton pagkabuhi sa eternidad kontra diri sa duta. Dapat hamon ipreparahan sang tao, kagamon ning ipreparahan sang Dios. Kagamon ning daog ni Kristo sa krus ang Kalbaryo, tungod may atubangon ka sa piha ka kinabuhi. Number 6 and 7, his feet. He made in Psalms 18:33, he's made by feet like the feet of a deer and set me secure on the height. Sa mga taas. Our hearts determine what we treasure and our minds decide where we shall go. But our feet are what we carry us there. We trod many dark and sinister path as a sinner. And our feet carried us far away from God. No? Madamo gyud man yung chimpong nga nagapalayo kita sa Dios. Tungod sang aton sila. Namito ligamo ginastra ni Doc GD nga ang hindi ko na mapatawad nga sala among sala nga wala gina. Anong hindi ko na mapatawad nga sala? Abala mo sina? Anong hindi ko na mapatawad nga sala? Natunan nyo na biya sa kwan. Beatrice, natunan nyo na. Sa... Wala? Ano ko na di patawad nga sila? Ang wala mo ginakumpisar sa Diyos. Ang wala mo ginahambal sa Diyos. Ang mga di mo patawad nga sila. Kasi madamo nga butang nga nakat kita sa Diyos. Katalikod kita sa Diyos. Hallelujah. Pero pasalamat kita. Nga sa piyastanan, ngayon na. Hallelujah. Ginbalik kita sang Diyos. Hallelujah. Despite that sila niya and the distance required for Him to travel in order to reach us, Jesus chose to pursue His lost children, allowing His feet to be pierced by a spike so that all of feet of God's prodigal children might turn away from the path of sin and follow Him on the path of righteousness. Nagaligilan, nga mangginlan sa ngangin siya sa cross. Kaya sa atong pagpaglakaton, nagpanglakato kita sa aton, naglakat na kita sa sala. Pero ginlan sa kay Kristo mga tiil para ibalik kita sa pagpaglakaton nga matarong. Balik liwat sa Dios. Hallelujah. Boson ibalik kita liwat gihapon sang Dios sa original niya nga plano sa aton nga pagkabuhi bilang tawo. Hallelujah. Do ano kanami kung paano kita gindaog ikaw sang Dios. Amen. Sino mga nalipay gindaog sang Dios? Hallelujah. Ako nalipay ko nga man kung kanami sang ginplano sang Dios sa aton. Utod sa aton nga pagkabuhi, ay hanangin malain, hindi man nami ang unang nga chapter sang aton kabuhi. Pero pasalamat kita sa sunod nga chapter, gindaog ni Kristo tanan. Hallelujah! Sa aton nga pagkabuhi bilang tawo subong, amo ning rason nga mga magpadayon kita. Amo ni ang rason nga man maalagad kita sa Dios. Amo ni ang rason nga man nga ang aton nga pagkabuhi isintro naton gihapon sa Dios. Hallelujah. Bisan may kinagamo ang kalibutan, isintro tagyapon na bali Diyos, isintro gyapon nang imo panulok sa Dios. Hallelujah. Kasi sa Bible, kung ginhilway ka sang Dios,
Tuod-tuod nga ginhilway ka niya. Hallelujah. Totally paid ka na. Gintatakan ka na sa Diyos, nga hilway ka na. Why na ikaw sang rason nga magpabilin sa gihapon sa pagkabuhi nga sala. Hallelujah. Kaya ginhilway ikaw sa Diyos, kagako. Ginbaydan ni Kristo sa cross ang Kalbaryo. Gindaog niya at tuutod para sa imo kag sa akon. Hindi iya kabuhi ang natapos, kundi ang imo sala gintapos niya dito sa cross ang Kalbaryo. Amen. Hallelujah. Subong nga aga tindog kita. Hallelujah. Thank you, Lord. Ayan madamo sa aton kabuhi. Utod, wala ko kabalo sa inyong mga kabayo. Pero nakita sang Diyos, imo tagipusong imo pangunahuna subong. Ayan ay mga tsimpong nga nagaduda, kagyapong kung ginhimo sang Diyos o kung ni Kristo sa imo kabuhi. Pero ginpamatod ni Kristo sa krus ang Kalbaryo. Nga ang tanan-tanan sa imo kabuhi, ginbaydan. Wala sang kulang. Kag wala kasang dapat nga idugang. Titilistay. It is finished. Ginbayda niya kautod, ikaw kag ako. Kumain ako nga butang sa kabuhi na ito nga dumdumo na itong permi samtang nga kabuhi kita. Hindi na siya basta-basta nga selebrasyon nga ginahiwat na itong kada tuig. Pero hiwaton tani nga butang sa aton kabuhi adlaw-adlaw. Dumdumo na itong nga mo galing naging himo ni Kristo sa kabuhi ko. Nga bisan makasasala ko, ikapila ko nagtalikod sa iya, ikapila ko nagpamalibad sa iya, ikapila ko siya nga ginreject, ikapila ko nagpalayo sa iya, nga bisan may mga tao nga untay sang iya kamot para magbalik ko, pero ginbalibadan ko. Ayhan na agyan mo ni Otod, kung naagyan man ako ni. Pero subong nga adlaw, ginahangkat kita sang Diyos. Sunda sa sang tuod-tuod sa mga pagkabuhi. Kay tuod-tuod iya pagluwas sa imo Otod. Hindi tiyaw-tiyaw ang naagyan ni Kristo sa krus ang Kalbaryo para madaog ka. Gindaog niyang kamatayon. Gindaog niyang gahom sang kamatayon dito sa krus ang Kalbaryo. Hallelujah. Thank you, Lord. Sa imo cross, sa imo Lord cross, we surrender once again, Lord, sa amon kabuhi. Hallelujah. At the cross, I will surrender my life to you, Lord. Because gintapos mo tanan dito sa cross. Hallelujah. Let's sing this song, at the cross, I surrender. Let us surrender our life to Jesus this morning. Once again, surrender your life to Jesus. Imo kabuhi ka kong kabuhi. Utogin palangga ka sang Diyos ang tuod-tuod. Hindi 10%, hindi 20%, hindi 30%. But ginpalangga ka sang Diyos 100%. Huwag nagduda ang Diyos nga ginhatag niya iya kabuhi sa imo. Dapat hindi mo pagdudahan nga ibalik mo man iya imo kabuhi para sa Diyos. Amen. Hallelujah, Lord. At the cross, I surrender my life. Yes, Lord. I'm in awe of you. I'm in awe of you. Where your love run red and my sin washed white. I owe all to you. I owe all to you. At the cross, I surrender my life. I owe
Kundi tabalang tayo ng aton mga kamon sa iba. Simbolo nga nag-surrender kita sa atong kabuhi. Liwat sa Dios. Samtang ginaamba na ito, di nga ambahanon. Pwede mo lang hambanon ng Ginoo sa pong Lord. Ayan, madamo nga chimpo, Ginoo. Nagtalikod ko sa imo. Ayan, madamo nga mga chimpo, Ginoo ka kasala. Ako gihapon siya, bisang Kristiyano ako. Pero subong nga, adlaw gipahanom-dong ako kung anong imo. Lord, tinutuyo sa cross ang Kalbaryo. Anong butsing anon na napatay ikaw sa cross ang Kalbaryo, Diyos? Tungatagaan mo ako sa manami nga padulungan ako sa pilaka adlaw. Ibalik mo ako sa pamanami. Sang manami mo nga mga plano sa akon kabuhi. Naintindihan niyo ba lang mga utod kung ano ginambot sa lingon nga napatay si Jesus sa cross? So, kita, Lord, salamat nga napatay ka sa cross. Salamat, Lord, nga ginugasan, ginbaydan mo akong sala. Kabalo ka mambasa ang Galatians chapter 2, verse 20. I have been crucified with Christ. Sang gilansang si Jesus sa cross, sang napatay siya dito. Madira, I have been crucified with Christ. Ginlansang kita upod kay Jesus. And I no longer live, but Christ lives in me. Pusilingon napatay si Jesus, kinbayda niya aton mga sala. Ginlansang na to dapat ang aton mga sala. Madira, I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Ano dapat sining effect sa aton nga napatay si Jesus? Sa aton sa una nga mga Katoliko daw wala lang, pero kabalo ka mo kay napatay si Jesus, ginlansang siya, ginlansang upod ang aton nga mga sala dito. Dapat wala na kita nagakabuhi sa sala. Kasi Jesus na nga nagakabuhi sa aton. The life I live now in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Amo nang ginambal nga, you must be born again. Kay kung tuod-tuod ka nga na born again, kung tuod-tuod nga nakakilala ka kay Jesus, ginbayda ni Jesus imo sala, ginlansang ikaw upod kay Jesus. After sa pagkapatay ni Jesus sa cross, na-experience naton ang kaluwasan, na-experience naton ang bag-o nga kabuhi. Dapat wala na kita nagapadayon sa pagpakasala. Amen? Hindi lang ito ginambal nga tanan nga places nga experience si Jesus sa cross.
Halin si Aulo asa si Atiil, ang pain nga na-experience ni Jesus. Dapat hindi na kita subong magkabuhi ka nga isang una. Ang Joanna nga sang una, wala na. Ang Joanna nga gakabuhi subong, nagakabuhi upod kay Jesus. Nga may kailwayan, ilway sa sala, kag wala na nagapadayon sa pagbakasala. Amen? Amen. Madamo sa aton kakatulang kita sa church, madamo sa aton gambal kita nga Christian kita, pero wala si may makita nga pagbago sa aton kabuhi nga man. But silingon hindi pagali nangin matuod si Jesus dira sa imo life. Pero subong nga aga, kabay mangin tutuon ining experience ang cross sa aton. Ambal ka, Lord, here I am. I surrender my life to you. Sa paglansang sa imo, Lord, ginlansang man ako upod sa imo. Upod ang amon mo akon mga sala. Subong, Lord, gusto ko magkabuhi upod sa imo. Ining kabuhi, subong ari sa akon. Gusto ko nga ikabuhi upod sa imo. Pagguha ako, Lord. Pagguha ako, Lord. Di na ko gusto magpadayon sa pagkabuhi sa sala. Kaginiluway mo na ako sa sala. Lord, help me to live a life, Lord, upod sa imo. Woo! Hallelujah! Pala si Jesus, Lord, I surrender my life to you. I surrender my life to you today, Lord. Hallelujah! Salamat, Lord, for dying on the cross for me. Salamat nga napatay ikaw, Lord, sa cross para sa akon. Hallelujah! Gusto ko na talikdan ang akon mga sala, Lord. I surrender my life to you, Jesus. I surrender to you, Lord. I give to you everything, Jesus. Woo! Thank you, Jesus. Woo! At the cross, I surrender my life. I'm in awe of you. I'm in awe of you. Where your love ran red and my sin washed white. I owe to you. I owe to you. At the cross, I surrender my life. I'm in awe of you. I'm in awe of you. Where your love ran red, sin washed white. I owe to you. I owe to you. Hallelujah. Subong aga, ibayo yung mga kamot kay Jesus. Ibayo yung mga kamot as a sign of surrender. Bala si Lord. Lord, kinabilin ko na dakon mga sala sa cross. Thank you for your forgiveness. Thank you for dying the cross for me. Gusto ko na i-surrender ni Lord sa imo. Ang tanan nga harap pa nga nagakabilin, nagabanaw-banaw nga sala sa akon kabuhi. Lord, I want to surrender it all to you. Na-surrender ko ni Lord sa imo. Hallelujah. Imagine na nga ginatag mo na kay Jesus, tanan. Hindi na ko gusto nga magbalik-balik pa hindi nga sala sa akong kabuhi, Lord. Hilwaya ako completely in the name of Jesus. Ano man ina nga sala, ayan, addiction man ina, ayan, vices man ina, hindi ka mahilway sa imo nga mga vices, pag-inom, pag-sigarilyo, ayan, mga drugs or whatever, or sugal, kung ano man nga mga vices dera. Nambala si Jesus, Lord, I want to surrender it to you. Na-surrender ko ni sa imo, Lord, kaya hindi ko ni kaya. Hilwaya ako, Lord, completely in the name of Jesus. I lay them down before you, Lord. I lay them down before you, Jesus. From now on, I want to live free,
Gusto ko magkabuhi nga hilway sa mga sala, hilway sa mga addiction, hilway sa mga vices. Gusto ko na magkabuhi upod sa imo, Lord. Magkabuhi sa kabuhi nga manami nga nagaalagad sa imo. Thank you, Jesus. Lord, subong nga aga, wala ko kabalo kan anong sitwasyon sa ako mga kauturan. Wala ko maibaluan ang tanan nga ra sila tagipuson, pero ikaw nakahibalo. Wala sing may nalipod sa imo, Lord, ang amon kabuhi bukas sa imo. Subong nga aga, we surrender everything, Lord. Sa may mga butang pa sa amon kabuhi nga nagabanaw-banaw, may butang pa da sa amon kabuhi nga hindi maayo, hindi pleasing sa imo, Lord. We pray that you would cleanse us, Lord. Forgive us. Hallelujah. Ginasurrender na mo ni Lord. Upod sa paglansang sa imo sa cross. Kinlansang man kami upod sa imo, Lord. And after sina, gusto na namon magkabuhi nga hilway. Kabuhi, Lord, nga nag-aalagad sa imo. Kabuhi, Lord, nga nagiguma sa imo. Kabuhi, Lord, nga nagatuo sa imo. Yes, there will be times nga masandad kami. May mga times pagit nga naga-fail kami. Katungod nga tawo kami. Pero Lord, hindi na kami magpabilin sa pagkabuhi sa gapos sang sala. And we want to live for you, Jesus. We want to live for you, Lord. In your freedom, Lord, we will live. Yes, in your freedom, we will live, Lord. Thank you, Jesus. Salamat, Lord, sa niya ako mga kauturan. Kabay magwa kami dari, we will never be the same. Kung sang una, kasimba lang kami, amo man kami gihapon. Lord, we want to worship you. We want, Lord God, na magkadto diri every time. And we want you to change us from glory to glory. Masamon pagpauli, we are never the same. Samon pagwa sa sininga church, samon pagpauli, subong nga adlaw, we will never be the same. We will never be the same because we will live for you, Jesus. We will live for you. Hallelujah. Sa pagtuo, Lord, updani mo kami nga magkabuhi kami sa imo sang matarong. Thank you, Jesus. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Subong nga aga gina-break namon ang chains sang bisyo sa tagsa-tagsa namong kakabuhi. In the name of Jesus. Kung sino man ang ari diri, Lord, nga gapos pasubong sa bisyo, ginabugto namon ni ng kadena. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Gindaog mo na ang sala, kagwaay na inis ang hold sa amon. Salamat, Lord. Bless all of us today. We thank you, Lord, for what you're going to do. We love you, Jesus. Amen. May the Lord bless you and keep you. May His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord's face turn toward you and grant you peace. May the Lord's protection be upon each one of us. May the Lord bless your coming in and your going out, both now and forevermore. May the Lord bless us all. In Jesus' name. Amen and amen. God bless you. See you next Sunday, church.